dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng wala nga kayong ginawang maayos. Ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Suportado rin daw ng ilang grupo ng mga negosyante economic team ng Pangulo. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Right track? Improving economy? Ano ba na-improve sa ekonomiya natin? Minsan naguguluhan ako sa kanila eh. Lagi nilang sinasabi na maganda ang takbo ng ekonomiya natin, maayos yung ekonomiya natin. Pero tingin-tingin tayo sa mga paligid. Asan ba yung maayos at maganda yung takbo ng ekonomiya? Magandang araw sa atin lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan, ang bungis-ngis niyong insan. Muli na naman nagbabalik para sa isang makatotohanang reaction, opinion at komentaryo. So ito na nga mga insan, mainit-init to. Pag-usapan po natin yung pambubudol na naman. Pambubudol na naman to ni Marcos. Grabe. Ang daming tuwan-tuwan eh. Ang daming naligayahan na sa wakas. Balasahan na. Magkakaroon na ng maayos na gabinete ang gobyerno. Matutupad na ang mga pangakong proyekto ng Pangulong Marcos. Ang kaso parang nagkalakuhan po ata. Mga insan eh. Biglang marami ang tumalima doon sa courtesy resignation niya. Nagsipasahan eh. In fact, unang arangkada 15 po ata o 50 plus o basta ang dami mga insan. Mas alam ko yung unang ginawa natin ng reaction ng 15 yun, di ba? 50 katao, 20 katao yun. So marami pa daw nadagdag. Ang kaso nakakadismaya mga insan. Biglang retain muna kasi wala pa daw ipapalit sa pwesto. So ganun din, di ba? Tapos ang nakakawindang pa dyan, yung isa niyang gabinete na yun talaga yung dapat na manguna doon sa proyektong 1 million housing program kada taon. Sabi, parang palpak sa trabaho or parang hindi nagawa ng maayos yung trabaho. Nag-resign din yun. Pero nilipat lang na ibang pwesto. Nagkakalakuhan. Hindi nga maayos na nagampanan yung posisyon na unang binigay sa kanya. Nilipat mo lang ng iba. Kumbaga narambo-rambo lang. O dito, lipat ka dito, lipat ka. Ganun din yun eh. Tapos ang pinakamalupit mga insan, parang yung tinanggal lang ata yung may connection pa rin sa mga Duterte, agaya ni Arnel Ignacio. So bagay, wala pa namang courtesy resignation. Tinanggal na nila si Arnel Ignacio dun sa pwesto niya sa OWA. So ito mga insan, panoorin natin yung balitang ito na hindi naman lahat talaga tinanggap yung resignation eh. So ito, na bahala ko sa ganito. Budol talaga no? Isang araw matapos pagbitiwin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete, inanunsyo ng Malacanang na mananatili ang Executive Secretary at Economic Team ng Pangulo. Habang ang iba, narigo doon. May report si Ivan Mayrina. Just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Mananatili Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, si Retired Chief Justice Lucas Bersamin. Gaya niya, hindi... Bakit nga pala itong mga insan, bakit siya yung nagsasalita patungkol doon sa na-retain siya, hindi tinanggap yung yung resignation niya? Di ba dapat Pangulo magpapaliwanag niyan mismo Siya mismo magsasalita niyan, di ba? Parang takot na takot to humarap si Bongbong Marcos sa media. Parang hindi ko pa siya nakita talaga mga insan yung sasagot sa media, yung magkakaroon ng press briefing sa Malacanang, di ba? Katulad yung sa mga nakikita natin mga mga pangulo, di ba? Pag tuwing merong balasahan doon sa gabinete, may tinanggal or may pinalit, di ba? Mismo yung pangulo yung nagsasalita O di ba bakit parang ito yung kalihim na ng ekonomiya yung sumagot? Ano ba to? Gano'n na ba kahina si Marcos? Dali natin na minsan. Tinanggap ng Pangulo pagbibitiw
ng kanyang economic team, sina Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDep, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amera Pangandaman at Special Advisor on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng wala nga kayong ginawang maayos. ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Suportado rin daw ng ilang grupo ng mga negosyante economic team ng Pangulo. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Ha? Right track? Improving economy? Ano ba na-improve sa ekonomiya natin? Minsan naguguluhan ako sa kanila eh. Lagi nilang sinasabi na maganda ang takbo ng ekonomiya natin, maayos yung ekonomiya natin. Pero tingin-tingin tayo sa mga paligid. Asan ba yung maayos at maganda yung takbo ng ekonomiya? Di ba? Hindi naman nararamdaman namin mga ordinaryong Pilipino, naming mga mahihirap na Pilipino. Baka naman nararamdaman lang ninyo yung mga negosyante at mga mayayaman at mga nasa katungkulan. Kayo lang nakakaramdam yan. I-share nyo naman sa amin yan. Iparamdam nyo rin sa amin yung sinasabi nyong maganda at umuunlad na ekonomiya natin. I-share nyo sa mga maralitang Pilipino, mga mahihirap na Pilipino na kagaya namin. Di ba? Para kami mismo ang nagsabi na maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi yung kayo na nagsasabi na kayo. Sa bagay, kayo nga lang naman nakakaramdam, kaya kayo laging magsasabi. Kayo payaman ng mamahirap, pahirap ng pahirap. Ay nako, wala na tayo dyan. Nabalasa naman ang ibang posisyon. Sa DFA, papalit si Senior Undersecretary Teresita Lazaro, si Secretary Enrique Manalo, na babalik bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Kapalit ang paretiro ng si Ambassador Antonio Manuel Lagdameo, si Energy Secretary Rafael Lutilla. Papalitan naman si DNR Secretary Antonio Yulo Loizaga. Hindi naman daw nasagot sa issue ng katiwalian si Loizaga, pero Mas malimit siya sa lakas ng bansa. Palitan lang. Yes, Talaga lang siya, ano, no? Nagbabalita It's niya. time to have her Sibersan niya sa Pangulo, ha? underperform ako. underperform siguro ang tawag dyan. Maging OIC ng DOE, si Undersecretary Sharon Gari. Ililipat naman sa Pasig River Rehabilitation Project, si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar. At papalitan ang dating Undersecretary na si Jose Ramon Alili. Kahit wala rin daw issue ng katiwalian si Acosar, nag-under-deliver umano siya sa pangakong 1 milyong pabahay kada taon. Hanggang ngayong araw, Kung kita nyo mga isa na yun eh. Yun yung langako ng 1,000,000, 1,000,000 na pabahay ba yun sa isang taon? Di ba? Sabihin na natin, walang katiwalian na ginawa yan. Pero wala rin naman siyang maayos na ginawa. Underperforming. Tapos ililipat mo siya sa ibang kawanihan, sa ibang trabaho. Eh di underperforming din gagawin yun dun. Wala din gagawin yun. Diba? Ganun din yun eh. Iniikot-ikot mo lang, nirambol-rambol mo lang yung tao. Hindi ka effective dyan dito. Kaya hindi nga epektibo doon sa ibinigay mo. Malamang, hindi rin sila epektibo doon sa paglilipatan nila. Kasi unang-una, nilagay mo sila dyan kasi naniniwala kang kaya nilang gawin yan dyan. Yung binigay mong posisyon sa kanila, yung binigay mo sa kanilang ahensya. Ngayon, kung hindi nila kayang gawin yan, kaya nga nilagay yan, di ba? Kukuha ka ng mga expert na mga tao na ilalagay mo dyan sa ahensya na yan para mapaayos yan. Pero yung mga kinuha mo pumalpak, so ibig sabihin, hindi talaga sila eksperto dyan. So anong gagawin mo? Sipakin mo na, palitan mo ng iba. At yung ililipat. So ganun din. Diba, dito na nga sila expert, hindi lang nila nagawa. Sa paglilipatan pa nila na anong alam nila doon, hindi naman sila eksperto doon. Di ba, insan? So parang wala din. Wala na binubudol mo lang yung tao. Pinapaasa mo na naman yung mga tao. Ano ba naman yan? San Marcos, oy! Anong nangyari? Tuloy natin ito, insan. 32 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. 32 Patuloy na na ito pala. sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat, at kung sino ang mga masisibak. Ang tiyak, ang nais ng Pangulo ay mas mabilis na aksyon simula ngayon. Pagtatama sa aming ulat kahapon na hindi nagbitiw sa pwesto, ang chairperson ng Civil Service Commission o CSC na si Atty. Marilyn Yap. Anya, hindi siya cabinet member o nasa ilalim ng ehekutibo. Ang CSC ay sa independent constitutional body. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ay, nako. Mga insan. So, yun na nga, no? Dahil nang itinitle ko na sa video na to is
budol. Diba? Ito title natin yan. Budol, mga insan. Panibagong budol na naman to. At isang malaking pambibilog na naman sa ulo ng mga mamamayang Pilipino. Nagtawag ka pa ng courtesy resignation. Tapos hindi mo rin naman pala itutuloy. Mananatili rin pala. Nirambol-rambol mo lang. Eh di sana, sinabihan mo na kung yung mga gusto mong tanggalin. Di ba? No, kayo lang gusto kong tanggalin. Kasi may bakas pa rin kayo ng mga Duterte. Ganun na lang, di ba? Magkaamin na, dinawin na lang. Di ba? Hindi yung patadaanin pa sa courtesy resignation, tapos magre-resign naman. Hindi mo rin naman tatanggapin. Ganun din yun eh. Di ba? Yung tatanggapin mo lang, yung alam mong, hindi to sa akin dahil ano pa to. Ano pa to doon sa kabilang, kabilang baryo, kabilang grupo. Seryoso yung gagawin mong pagbabago diyan sa gabinete mo. Mga nag-resign na yan, tanggapin mo. Automatic, tanggalin mo na kagad sa pwesto dyan. Effective yung araw nagbitiw sila. Diba? Ganun. Kasi napaghandaan mo na nga yan eh. Nagtawag ka na ng ibig sabihin, may nakaredy ka ng pamalit. Ayun pala, wala pa. Papaikot-ikutin mo lang pala o sino para makita mo kung magre-resign ba yung mga ayaw mo na. Parang nahihiya ka atang magsabi sa kanila na ayaw ko na sa'yo. Mag-resign ka na. Ganun kakahina. Eh, kaya pala lalo kaming mapapaniwala dun sa sinasabi na kontrolado ka lang ni Speaker Martin Romualdez eh. Na parang siya na yung Pangulo ng Pilipinas ngayon. Biruin mo, siya yung umarap dun sa Spain para ipaliwanag yung issue dun sa West Philippine Sea. Diba? Pangulo ka, dapat pangunahan mo yan. Ikaw magpaliwanag doon, ikaw yung humarap doon. Diba? Sa Spain, at ipaliwanag yung soberanya ng Pilipinas o kung ano mang issue dyan sa West Philippine Sea. Pero ang nakita namin, napanood namin, si Tamba yung nandoon. Eh, hindi naman siya yung Pangulo. Okay, sabihin mong pinili mo bilang representative, pero mas mainam pa rin na ikaw yung humaharap doon, ikaw yung kumakausap bilang makita nila na yung leader o mismong presidente ng Pilipinas ang haharap sa anumang hamon. Ayun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood at syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Nakalimutan ko yan sa intro. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Paalam po.